Oy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Ito na ha. Nako, nagkakalabasan na talaga ng tunay na kulay eh. Itong si Chis Escudero, yung Senado, halatang halata mo talaga na makasara Duterte yan. Alam mo kung bakit? Noon, ang ginagawa ng leadership dyan, sino bang Senate President dyan, si Chis Escudero, delay ng delay ng delay. Nauurong ng nauurong yung impeachment case ni Sara Duterte. Kasi alam nila, once na magsimula na yung hearing, mabubulilyaso na eh, maglalabasan na yung mga ebidensya kay Sara, gaya ng mga bank records, no, yung mga transactions, lalabas na sa publiko. So ang ginawa ng Senado dyan, delay na delay na delay, yun naman pala, may hinihintay. Yan nga yung desisyon ng Korte Suprema. Ayan na, lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema. Unconstitutional yung articles of impeachment or labag daw po sa batas. Dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema, may option ang Senado na ipagpatuloy yung kanilang impeachment trial or hindi. Depende sa magiging botohan. Diba? Ngayon, itong House of Representatives umapila pa sa Supreme Court. Diba? May ano pa sila dyan, motion for reconsideration. Diba? Na baka pwede nyo pang ma-reconsider o baguhin yung inyong desisyon. Pwede pa yan, allowed pa yan, ka-coffee. In fact, ginawa na ng House of Representatives yan. Ngayon, wala pang desisyon ng House of Representatives, nagmamadali na ngayon ang Senado na magdesisyon na i-dismiss na, itsugi na, itigil na itong pagdinig sa impeachment case ni Sara Duterte alinsunod sa ruling ng Korte Suprema. Grabe, no? Halatang halata talaga kung na kanino o kung kanino pumapabor itong Senado. Noong isang araw, sabi ni Jingo Estrada, Senate President pro tempore, di ba? Na 19 or 20 votes ang gustong irespeto yung desisyon ng Korte Suprema. Sa alang-alang na lang po yan sa para hindi magkaroon ng constitutional crisis. No? Yan ang kanilang argument dyan. Pero may apat po na gusto nila, they signed the resolution na ipagpatuloy yung impeachment case ni Sara. Pero sinasabi din ni Jingo Estrada na August 6, didesisyonan na nila kung itutuloy ba o hindi itong impeachment case ni Sara Duterte. Pwede naman kasi nilang ituloy kasi sa previous cases, yung kay Corona, binaliwala nila yung desisyon ng Korte Suprema. So, they still proceeded with the impeachment trial. Diba? Ginawa nila yan. So, option pa rin yan sa Senado. Pero yun nga, ang reality dyan, chuchugiin na talaga ng mga senador kasi 20 nga 19 or 20 ang nagdesisyon na wag na, diba? Irespeto na ang desisyon ng Korte Suprema. Now, ito yung panawagan ng House of Representatives. Kaya mapapansin mo talaga, ano yung motibo nito ni Sara, ni Chis Escudero? Siya ang leader dyan eh. Kung ano man ang nangyayari dyan sa Senado, reflection niya ng Senate President. Di ba? Bakit nyo mamadaliin? Di ba? Ironic eh. Ngayon nagmamadali kayo, noon di kayo nagmamadali. Ngayon, bakit nyo mamadaliin na August 6, pag desisyonan nyo na kagad yan, gayong wala pang desisyon ang Korte Suprema doon sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Makes sense. May sense talaga. Oh, nasa GMA. GMA News Online. House tells Senate, let SC decide on appeal before voting on VP Sara trial. Hintayin nyo. Yan ang pakiusap ng House of Representatives. Total, dinelay nyo naman ng dinelay yan. Please, hintayin nyo muna magdesisyon ng Korte Suprema kung ibabasura nila itong apila ng House of Representatives. Then, kapag nagdesisyon na ang SC, mabilis naman siguro magdedesisyon ng SC dyan, in a matter of week yan, pwede nyo nasutsugiin yung impeachment case ni Sara Duterte dyan sa Senado. Bakit ngayon, bigla kayong nagmamadali? Samantala noon, Cheese, bakit hindi kayo nagmamadali noon? Ngayon, madaling-madali na kayo. The House of Representatives on Saturday, ngayong araw po yan, warned against pushing through with the Senate vote on whether or not to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, emphasizing that the lower chamber is set to appeal the Supreme Court's ruling on the issue. Biglang nagkaroon ng timeline si Senado. Mukhang hindi na siya mapipigilan. Naka-ano na yung date, naka-engrave na. August 6, pagdidesisyonan na nila. In a statement, House spokesperson Attorney Princess Abante said the Supreme Court's ruling that declared the articles of impeachment against Duterte unconstitutional is not yet final. I agree. Hindi pa finale yan, ka-coffee.
Bagamat Korte Suprema na yan, pwede pa pong umapila. Meron pa pong resort ang House of Representatives. Umapila pa po sila dyan. Having senator judges vote on the matter of adherence to the ruling, Abante warned, may have consequences on the integrity of the House and the impeachment process itself. Correct. If ever, ma-dismiss na ng mga senador yan. Itigil na yung pagdinig dyan sa Senado. Halimbawa, o sige, ayan, kung totoo na 20, nagdesisyon na sige, wag na tayo mag-proceed dito sa impeachment case ni Sara Duterte dahil yan na yung naging ruling ng Constitution, ng Supreme Court na ito ay unconstitutional. And then, mamaya biglang baguhin ng Korte Suprema. Diba? Maging favorable dun sa apela ng House. Paano yan? E di gumulo na. Gulo-gulo na sa Senado. Lalong hindi nauusad yan. Nabulilyaso na. Anyari? Bakit ganun? Kailan ba ang August 6? Ang August 6 ay, anong araw ba yan? Miyerkules yan. Hindi na sapat ang oras para sa Korte Suprema na i-review yung apela ng House. So minamadali talaga ng Senado. Sabi ni Abante, we call on our dear senators to exercise prudence and patience and to allow the judicial process to reach its rightful conclusion. Sabi ni Abante. Yun nga lang, mapipigilan mo pa ba si Cheese? Pagkakataon na ni Cheese yan eh. Pagkakataon na yan ng mga DDS senators, natuluyan na talaga mabasura itong impeachment ni Sara Duterte. She added, the House remains committed to the rule of law and will exhaust all legal remedies to protect its constitutional mandate and to ensure that accountability is not casually brushed aside. Though, may chance pa naman. February, di ba? Pwede mo ulit sampahan ng bagong impeachment case itong si Sara Duterte. Ito na nga ang problema. Senate President Francis Chis Escudero, the presiding officer of the Senate Impeachment Court, earlier said the upper chamber is set to discuss the SC decision on August 6, Wednesday. Pero may mga senador na tumututol sila dyan na bakit naman, si Risa Ontiveros for instance, no, bakit naman agad August 6 yan? Marami pang posibleng mangyari, no? Bakit minamadali ngayon ng Senado yan? Kasi alam mo naman talaga ang karakas ni Chis Escudero dyan, di ba? Bakit nila minamadali yan? Dumidiskarte sila. Now, ito ang ngayon. Actually, posible itong maging batayan, di natin alam ng Korte Suprema. Yung mga UP law professors, nagsalita sila dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ang Integrated Bar of the Philippines, syempre pinapanigan nila yung desisyon ng Supreme Court. Diba? Respeto yung desisyon ng Supreme Court. Okay naman yan. Pero marami pong UP law professors, mga individual ito, nasa whole, no, not representing the University of the Philippines, na sinasabi nila, malaki yung consequences nitong ginawa ng Supreme Court sa kanilang desisyon. Na magiging president yan na in the future time, posibleng gagawa-gawa lang ng mga peking impeachment complaint sa kung sino man na impeachable position, tapos may another group na magpa-file ulit, hindi na pwede yung pangalawa dahil isang beses lang sa isang taon. Di ba? Nagiging president yan, yung mga decision na yan ng Korte Suprema, matindi yung consequences. Yun yung pinopoint out ng UP law professors. Matindi yung consequences niyan. Bakit ganyan yung naging desisyon ng Korte Suprema? O halimbawa, ikaw presidente, di ba? May narinig ka na may magfa-file ng impeachment complaint. O sige, magpadala ka na kagad ng dami. Magpadala ka na kagad ng dami para filean ka ng impeachment complaint. Tapos hindi ganoon katibay yung arguments, di ba? Ibig sabihin, dahil may nag-file na isa, dami, tao mo, yung pangalawa na mas valid, hindi natatanggapin. Kasi sa isang taon, isang beses lang. So, ang tendency, yung dami na yon, ina-absuelto yung official na yon, yung impeachable position na yan, impeachable officer na yan. Absuelto na agad siya. Kasi dami lang kunya-kunyari lang yung mga arguments niya dun Hindi matibay. Kung definitely may arguments yan kasi kailangan ma-determine kung valid yung impeachment complaint. Wala na. Hindi ka na ulit pwede sampahan. Hintay ulit ng another year. O, the same year, sa susunod na taon, no, nabalitaan mo na naman, magpa-file na naman sa'yo ng impeachment case, o, same process. Magpadala ka ulit ng dami. Yan yung nangyari. At yan yung mangyayari dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Magpadala ka lang ng mga peking impeachment complaints, hindi ka na pwede sampahan. Di ba? A political strategy, sabi sa balita ng GMA News. Individual faculty members of the University of the Philippines College of Law warned that the Supreme Court decision
UP ha, UP law professors ito. Hindi mo naman pwede sabihin mga eng-eng yung mga yan. Matatalino yung mga yan. Warned that the Supreme Court decision which declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional has consequences. Exactly. Landmark case eh. Di ba? Yung naging desisyon, sige, sabihin natin valid. Definitely, valid yan. Yung desisyon ng Korte Suprema, pero matindi yung consequences na idudulot niyan. Ano yan? Baka i-reverse nila. Pag nangyari sa mga susunod na panahon, i-reverse nila. Ano yung pinanigan lang si Sara Duterte? Ganun lang yun. Ang sinasabi ng mga UP law professors, ito po ay may mga consequences such as creating an incentive for the filing of sham complaints to trigger the 1-year bar rule. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. O dahil 1-year rule ban, o sige, mag-file ka ng mga sham, mga bogus, mga fake na complaints, hindi na pwedeng sampahan yung isang impeachable position. Nagbibigay yan ng incentives sa mga impeachable officers, presidente, vice-presidente, ombudsman, chief justice, di ba? The ruling creates an incentive for the filing of sham complaints to trigger the 1-year bar rule, a political strategy. The faculty members said in a portion of their statement posted on Friday, August 1. Agree. The SC ruling was written by Senior Associate Justice Marvic Leonen, a former dean and professor of UP Law. Biruin mo. Mga kasamahan nila mismo dyan sa UP. Kini-question yung desisyon ng mga associate justices ng Supreme Court mismo. Di ba? Impeachment has thus never required the observance of due process that applies to administrative proceedings. The impeachment trial is itself the due process. Correct. A reading of the Constitution to further accountability requires a return to the paradigm of protecting the people and a reiteration of the principle that public office is a public trust, a sacred privilege, not a God-given right. Sabi po ng individual faculty members ng UP. Diba, dinaan nila sa technicality. So parang kung tutuusin, parang inabsuelto nyo na lang dyan si Sara Duterte sa kanyang mga kaso. Ganun na lang yon. Diba, sige, quits na tayo. Kahit winaldas mo yung confidential fund, sige, quits na tayo. Nung si Amy Marcos, tinanong dyan, sabi niya, hindi naman, kasi marami pa rin naman kaso na kabinbin kay Sara Duterte. Okay, pero iba yung impeachment. Sa impeachment, once na ma-convict siya dyan, forever, hindi na siya pwedeng makahawak ng kahit na anuman posisyon sa gobyerno. Sinasabi ni Amy Marcos, hindi natin na dyan, wala yung sinasabi ninyo na wala nang accountability sa gobyerno, etc. Hindi, kasi marami pa naman nakabinbin na kaso kay Sara. Sinampahan naman si Sara ng kaso sa ganyan, sa ombudsman, may pending case sa ganyan, sa COA, etc. etc. Hindi yun, Madam Amy. Iba ang impeachment sa kaso sa COA. Diba? Anong penalty niya dyan sa COA? Paano siya papapanagutin ng COA dyan? Diba? Ay, naku talaga na naman, oo. Ang Integrated Bar of the Philippines, nagsalita sila. Ewan ko kung nabasa nyo naka-coffee, no? Malinaw. Siyempre, for ano naman ito eh. Naiintindihan naman natin ang Integrated Bar of the Philippines. Gusto nila magkaroon ng peaceful legal environment. Diba? Ayaw nila ng chaos. Ganon din naman sinasabi ng ilang senador. Kasi magkakaroon ng constitutional crisis once i-defy o kontrahin o tutulan itong desisyon ng Korte Suprema. Constitutional crisis yan, magkakaroon ng chaos sa gobyerno. Ayaw din naman natin mangyari yan. The same way, ang sinasabi din ng Integrated Bar of the Philippines, defying SC ruling on VP Sara's impeachment erodes legal order. Mawawalan tayo ng legal order. May punto din naman. The Integrated Bar of the Philippines on Saturday called for adherence to the Supreme Court's ruling that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Sa Tagalog, sinasabi po ng IBP, samahan ng mga abogado, no, ng Integrated Bar of the Philippines na sundin na lang natin ang desisyon ng Korte Suprema. Wala nang question. Pero mismong mga UP law professors for sure, member ng IBP yan kini-question nila, tinututulan nila. Siguro kaya may ganyan silang statement para manawagan sa kapwa nila abogado na tama na yan. Huwag nyo nang kontrahin. Kasi magkakaroon ng disorder sa legal environment. In a statement, the IBP said that calls to defy the ruling of the High Court erode the very foundations of the legal order. Such actions disturb the equilibrium
of powers and imperil the integrity of our democratic institutions, especially when appropriate legal remedies remain available within the framework of our constitutional system, sabi ng IBP. Yes, naintindihan natin ang IBP. Pero you have to understand din yung sinasabi ng taong bayan. Di ba? Kailangan mo rin pakinggan yung sinasabi ng taong bayan. Di naman kami lang naggagawa-gawa niyan eh. Tingnan mo yung mga surveys din. Maraming surveys ang nagsasabi. Gusto mapanagot si Sara Duterte. Gustong umusad yung impeachment trial na yan. Even yung mga senators, mga abogado, mga di kampanilya yung mga abogado, mga senador. Yun din ang sinasabi nila. Itong impeachment trial ay due process yan. Pagkakataon para kay Sara Duterte na linisin yung kanyang pangalan. Kung inosente siya, then magiging inosente siya kung mapatunayan niya yung kanyang innocence. The same way sa defense o sa prosecutors. Ipresenta nila yung kanilang mga ebidensya doon sa kanilang mga aligasyon. Ganun lang yun. Due process yan, parte ng due process yan. Yes, irespeto natin yung desisyon ng Korte Suprema, pero parang makapangyarihan din naman ng taong bayan. Dinggin din natin ang taong bayan. The IBP maintained its commitment to the constitutional order which limits the powers of the branches of government, defining their roles and demanding their accountability. To uphold the Constitution is to uphold each of its mandates equally, whether judicial, legislative, or executive. We therefore recognize and respect the exclusive power of the House of Representatives to initiate impeachment, just as we acknowledge the Supreme Court's solemn duty to interpret the Constitution and resolve legal uncertainties in faithful service of the Republic, said the IBP. In short, ang anumang desisyon ng Korte Suprema, perfect. Huwag na natin questionin. Ganyan ang lumalabas. Pero remember, may mga cases ang Korte Suprema na nire-reverse nila yung kanilang ruling. Di ba? Hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Marami. Makalipas ang 10 years, makalipas ang ilang taon, nire-reverse yung kanilang ruling. So, hindi absolute 100% or 1,000% na perfect yung decision ng Korte Suprema. Papaano kung isa itong kaso ni Sara Duterte sa mga hindi perfect? Inabsuelto natin yung vice-presidente na malaki ang nakulimbat sa kaban ng bayan. Di ba? So, sana maintindihan din ng IBP itong hinaing ng taong bayan. Mahirap kalabanin ng taong bayan. Hinaing ng mga UP Law professors, hindi lang yung mga UP Law professors, even lawyers, no? Maraming lawyers, mga legislators, mga mambabatas, yan ang sinasabi nila. Nagkaroon ng paglalabis-labis sa desisyon ng Korte Suprema. Even yung mga dating associate justices ng Korte Suprema, nagkaroon ng pagmamalabis sa kanilang desisyon. Pakinggan din natin yan. Kaya nga may appeal eh. So sana ang Senado, antayin muna yung desisyon sa appeal. Kasi umapila ang House o aapila ang House. Diba? Intayin nila kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema dyan. Huwag madaliin at i-dismiss agad at tsugiin agad itong kaso ni Sara Duterte. Diba? O siya, sige, i-komento po ang inyong mga naisabihin. Baka may mga comments po kayo dyan. Lagay sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang please. Baka di pa kayo naka-like and follow sa Facebook, please do so. No? Yung nasa YouTube, please subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita kayo tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.